chapter 28 verse 11 hanggang 15 ang sinabi po dito. Now when they were going, behold, some of the watch came into the city and shewed unto the chief priests all the things that were done. And when they were assembled with the elders and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers, saying, Say ye, his disciples came by night and stole him away while we slept. And if this come to the governor's ears, we will persuade him and secure you. So they took the money and did as they were taught. And this saying is commonly reported among the Jews until this day. Tayo manalangin, Panginoon, kami ngayon po ay mag-aaral ng inyong salita. At Panginoon, naway itong mapag-aaralan namin ay yung lessons na matutunan namin ay magagawa namin pang araw-araw, Panginoon, at hindi lang namin magagawa, na ituturo din po namin sa iba. Tulungan niyo po kami, Panginoon, talagang makinig at hindi makalimutan itong mga bagay na ito. At Lord, tulungan niyo rin po kami na hindi po lumipad-lipad ang aming isip habang po sa oras na kami ay nag-aaral ng iyong salita. Gabayan niyo rin po ulit ako, Panginoon, sa oras na ito na sabihin lamang ang mga salita na ayon po sa inyong kalooban, ayon lang po sa inyong salita. At hindi pong pabayaan na ako po ay umasa sa aking lakas. At naway, Lord, kayo po mapansin, hindi po ako dahil lahat po ng tama na nasabi ko ay galing po sa inyo. At Lord, kung may mali po na masabi, tulungan niyo po ako, gamitin niyo po yung aking mga kapatiran na masabi po yung mga mali na naituro. Thank you, Lord, and we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. Pupo tayo, magsimula po muna tayo sa verse 4 ng Matthew chapter 28. Ang sabi po dito, and for fear of him, the keepers did shake and become as dead men. Okay? Hindi ako napaglagay ng mga titles ng mga points dito. Pero pag-aaralan natin, kaya importante po yung Bible nyo, check nyo lagi ha. Kasi pag-aaralan po natin ito, susubukan natin himay-himayin. Pero ito po, yung title po nito is Unsaved People Turning Truth to Lies. So, sa Tagalog po, yung mga hindi po ligtas na tao, yung mga katotohanan ginagawa nilang kasinungalingan. At yung kasinungalingan ginagawa nilang totoo. Kasi ito yung nangyari po nung si Kristo po ay nabuhay ng magbuli. At ito pa, bakit kaya ganun sinabi nila? Pero una-una yung Matthew chapter 28 verse 4, nabasa po natin sabi, at sa takot nila kay Jesus dahil si Kristo po ay nabuhay ng magbuli, ang kinakausap po dito ng mga, ay sinasabi po dito ng Biblia, o sinasabi ni Mateo po dito, yung kinukwento niya, ay yung mga nagbantay po sa katawan ni Kristo. Sa takot nila kay Kristo, sabi yung keepers, yung tagapagbantay, sila po ay nanginig na nanginig. Sobrang panginginig nila. Diba? At sila ay parang nagmistulang mga patay na tao. Hindi na sila nakagalaw. Kasi tayo pag sobrang takot natin, hindi sa paggalang, hindi katulad na nangyari kila Maria, yung dalawang Maria na nagbantay dito, na nakakita kay Kristo, hindi nakakita pala sa anghel, ay di sila natakot. Pero itong mga nagbantay, nung nakita nila na buhay na magbuli si Kristo, sobrang nginig nila. Hindi nga si Kristo nakita nila dito yung anghel. Sobrang nginig nila, at sila ay parang naging patay na tao. Pag tayo sobrang takot, di ba? Kunyari, alam ko kung ano yung nakakatakutan ninyo. Siguro, karamihan sa inyo dahil sana hindi kayo nanonood ng mga horror-horror dyan. O mga thriller. Pero pag meron naman, kunyari, bigla na lang may mangyayaring masama sa'yo. Kaya mamamatay ka bigla. Sabihin natin, bigla na lang sa hindi naasahang pangyayari, merong may murit. No? Ito, sobrang murit. May dala kung ano-ano. Tapos papatayin ka na. Hindi mo alam, gagawin mo, talagang wala ka ng laban. Nakatali ka dyan. Diba? Ano mangyayari sa'yo? Sa sobrang takot mo. Yung iba napapaihi sa sobrang takot. Yung iba lumalabas yung kanilang dumi. Napapadumi sa sobrang takot. Yung iba naman, okay lang. Pero karamihan, sobrang takot. Yung iba nanginginig. Katulad nangyari dito. Yun yung mga nangyayari sa tao. Sa sobrang takot nila dito sa anghel, sila po ay sobrang hiling. Tapos parang patay na lang. Kumbaga minsan kapag nakikita nyo minsan, di ba pag tumatawid yung nangyari, parang masasagasaan ka na. Ibang tao, imbis na umiwas,
sila po ay napapa-stop. Imbis na tumira-diretso ng tawid na tumakbo, ako ay umiwas doon sa sasakyan, sila po ay napapagano na lang. Sobrang takot. Di ba? Nasashock sila. Sabi nga na yung mga ngayon, nasashock. Di ba? Ganun yun eh. So, ganun yung nangyari dito. Sobrang takot nila. Hindi sila makapaniwala na nakita sila anghel at hindi na nila makita yung katawan ni Jesus. Dahil ano ba yung description ng anghel dito? Di ba? Nagkaroon muna na lindol. Tapos, yung anghel, yung kanyang itsura ay parang kidlat. Di ba nakakasilaw yung kidlat? At yung kanyang suot ay kasing puti ng snow. Pag nakita kayo ng snow, kaya tulad ng sabi natin kasi long Sunday sa wala dito. Yung unang Sunday, ayaw ko sabihin sa inyo, pero sa totoo lang, pero yung sumunod naman na linggo, kasunod pala yun is talagang nagdire-diretso na yung sakit ko. Nagkatrangkaso po tayo. Pero yung nangyari po doon is kapag yung ice po, pag pumunta kayo sa mga lugar na nagka-ice, lalo na pag sumikat yung araw, naka-shades yung mga tao. At makita nyo yung shades nyo, sobrang tinted. Kasi nakakasilaw yung ice eh. So yun po yung suot nito. Dito ang anghel na to. Kaya sobrang takot sila. Diba? Akala nila bulto. Okay? Pero ito po yung anghel ng Panginoon. Then sobrang takot nila, hindi nila siguro alam yung salita ng Diyos. Ito yung mga sundalo. Kadalasan sila yung mga Romano. Okay? Sila lang ay nagparang play dead. O kaya talaga na-shock na lang sila. Pero sa verse 11, takbo tayo sa verse 11 kasi pagkatapos yun, ibang mga salita. Sabi dito, now when they were going, ibig sabihin, yung mga kababaihan, behold, ito naman, some of the watch came to the city. Sabi dito, some of the watch, ibig sabihin yung ibang tagapagbantay ay pumunta sa syudad. Okay, distansya po, siguro ang distansya po ng, di ko na-research na maigi ko saan yung gaano kalayo po kung yung pinaglibingan ni Jesus dahil wala masyado konkretong nakalagay na impormasyon. Pero malayo po sa pinakasalidad. Kunwari dito hanggang doon siguro sa Pure Gold, ganun po siguro kalayo. Kunwari lang yun ha. So may distansya talaga. Sabihin natin, ang 1 kilometro kasi dito is simula dito hanggang doon sa kubo ko eh. Kubo namin doon eh. 1 kilometro yun eh. 4 na kilometro hanggang doon sa may Pure Gold eh. Ganun lang yun eh. So may distansya. So yung ibang tagapagbantay pumunta doon sa syudad. Okay? Sabi dito, at pinakita sa pinunong mga pare. Ay mga pare, ang mga pinunong pare. Lahat na nangyari. Siyempre, sila po ay loyal doon sa nagpabantay sa kanila. Mga bossing nila. Okay? Sila nagsabi sa mga bossing nila kasi mayayari sila eh. Okay? Sila kagad ay nagsabi sa mga kanilang mga nag-utos sa kanilang mga bantay. Kahit alam naman nila na mali yung pinapagawa sa kanila. Pero it's a nice thing na nagre-report sila kung ano yung nangyari. Isang magandang bagay po ito. Okay? Hello? Pag ano to, King? Tayo na maigi. Tayo na maigi. Kapag tayo po ay siyempre may pinagtatrabahuan, kung ano may nangyari, maganda po i-report natin. Hindi po ito pag-iisip-sip ha. Lalo na pag ito po ay trabaho mo o kamusta yung trabaho mo. Okay? Siyempre, pag may nangyaring masama man o pangit, sasabihin mo doon sa pinagtatrabahuan mo. Hindi yung may masama nangyari, tatago mo na lang. Okay? Mas maganda siyempre na isasabi mo. Ito yung magandang ginawa ng mga to. Minsan yung mga tao hindi paligtas, sila pa yung marunong gumawa. Pero tingnan natin, ano ba yung estado ng mga to? Kapag sila po ay sundalo, sila po ay tinuruan na mag-report. Ganun din sa atin. Hindi porke tayo ay matanda na, hindi tayo matatraining sa mga bagay na yon. Di ba? So, kailangan natin matuto. Kapag mayroon tayo pinagtatrabaho, may ginagawa tayo, kahit sarili natin, sabihin natin sarili nating negosyo. Dapat marunong tayo mag-diary o kaya mag-minota. Mag-notes. Ano nangyari? Ang dali na mag-document ngayon, di ba? Pwede mo videohan and everything. I-videohan mo lang yan. Ito yung nangyari sa araw na ito. Ano ba nangyari na ito? Pwede mong sabihin sa video. Kung isulat mo. Pwede mo nga i-save yan kung saan-saan na eh. Ang daming cloud dyan. Para at least,
kapag yung mga bagay na ito, yung sa ating buhay ngayon, katulad ng ginawa ng mga sundalo na ito, at least maiwasan. Kunyari may darating ulit na mga bagay na ito, meron ng prevention na maiwasan yung mga bagay nito. Prevention, pag tinagalog ko lang, no? Pwede na natin maiwasan yung mga bagay-bagay na yan. So, ito yung mga magandang ugali na natutunan ng mga sundalo. Okay? At, ewan ko sino sa inyo. Diba? Sa mga school natin. Notes ba tayo? Pinapakopya tayo, diba? So, isulat nyo na sa blackboard. Susulat. Pati dito, kaya minsan kinukulit kayo, sabi, dalhin yung Bible nyo, mas maganda, magsulat tayo ng mga natututunan natin. Kasi importante yan. Kasi sa Bible, hindi ako, by God's grace, hindi tayo nagbibigay ng sarili nating opinion tungkol sa salita ng Diyos. Ini-explain lang natin kung ano nakasulat mismo dito. Yung mga aral na nakapaloob po dito. So, yun po yung mga ugali ng mga sundalo. Nagre-report sila. Pangit man yung nangyari o maganda. Isa pang example po dito, nung si Pablo po, tsaka si Barnabas ay nakulong pag nakita niya sa Acts. Yung pinunong tagapagkulong doon sa nung lumindol, bumukas lahat ng mga pintuan. Ano gagawin ng jailer? Tatakbo ba siya? Hindi. Gagawin niya, papatayin niya na yung sarili niya. Kasi kinukuha niya responsibilidad para sa doon sa nangyari. Sabi niya, kasalanan ko ito, nakatakas eh. Kaya pinigilan sila ni Pablo doon. Wah! Sabi niya, huwag mong papatayin sarili mo. Pwede kang maligtas. Sabi niya, binigyan nila yung salita ng Panginoon. Ganon din po dito. Okay? Maganda, nagsusulat tayo, di ba? Habang nag-preach. Isa pa. Sa isang buong araw ba natin, check kaya natin ginawa natin. Ano nagawa kong tama para sa Panginoon? Napasaya ko ba yung Panginoon? Ano yung mga bagay na nagpalungkot sa Panginoon sa mga ginawa ko yung mga kasalanan? Sinasabi niyo ba sa Panginoon? Nire-review niyo ba kung bakit ito nangyari sa atin araw-araw, sa araw na ito? Ano yung mga dahilan bakit nagawa mo ito? Di ba? Paulit-ulit yan. Hanggang masanay tayo, uy, bukas subukan ko na hindi gawin ito sa pamamagitan, magtitiwala na ako sa lakas ng Diyos, sa salita ng Diyos, at hindi sa aking katawan, hindi sa aking sarili, para magawa ko na yung tama. Diba? Isipin nyo, ginagawa nyo ba ito araw-araw sa inyong sarili? Kasi pag nagagawa nyo ito para sa Diyos, mag-i-improve din ang inyong sarili. Diba? Ewan ko kung nag-i-improve kayo. Kasi minsan, ang tagal-tagal na improvement ng ibang tao, at minsan ito ay nakabase na rin sa tigas ng ulo ninyo. O sa tigas o sa ating pananampalataya sa Diyos. Kasi sinabi ng Panginoon is tayong makinig sa ating mga leaders. Romans chapter 12 verse 1 ay 13. Diba? Sa Romans chapter 13. Nakikita niyo dyan sa mga first verses dyan, mga unang mga verses dyan, na kailangan natin makinig sa mga pinuno dahil binigay yung mga pinuno na ito para sa atin. Okay? Hindi lang tayo makikinig sa mga mali pag ito ay mali ayon sa salita ng Diyos. Diba? Pero pag tayo sumusunod sa ating instructions, kami may trabaho, by God's grace, pare-pares kami ng trabaho ni Brother Boy tsaka ni Sister Rachel. Okay? Hikari pa nang sabihin ko kasi okay. Yes. May guidelines kami. Okay? Pag kami sumunod sa guidelines, konti lang yung mali namin. Though yung guidelines namin hindi siya perfecto, hindi katulad ng Biblia. Perfecto kasi yung Biblia. Kapag sumusunod kami, konti yung mali namin. At pag dumami naman yung mali namin, pinaghirapan namin oras, may kaltas pa. Nakakainis eh. So isipin natin, pag sa trabaho natin, sa school natin, ginagawa natin yung mga utos ng maayos, di ba? Dahil tayo sumusunod, tinuro ng Diyos sa atin yan. Magtatagumpay tayo. Di ba? Pinag-iisipan natin, ano ba yung ginawa kong mali at tama? Dahil miniminota natin. Di ba? Ano yung ginawa kong tama at mali? Katulad ng ginagawa nito mga nag-report. I-report pa rin sa sarili mo. Ay, hindi ko na gagawin ito. Di ba?
So yung mga bagay na napaka-importante na tayo po ay kahit sa ating sarili, tayo ay nagdodokumento ng ating mga ginagawa. Alam niyo nga, iba talagang pinagkakitaan pa yung documentation nila eh. Nagiging content sa kung saan-saan eh. It's a profitable content kasi minsan natututurin ako sa mga yun eh. Lately, medyo na-addict na naman ako kakapanood ng mga fishing na yan eh. Ko ba, bakit? Kasi mahilig mag-fishing yung mga kasama natin doon sa Olongapo ng mga pastors. Tapos kahapon, habang nag-aaral ako, may dinocument kung paano mamili ng mga kawil. Ay, mga gear sa fish. Sabi ko, hindi mo na mamimili. Mahal pala. Abot pala ako ng 6,000. So, yung mga bagay na yan, di ba? Dinocument nila na pagkakitaan nila, natuto pa yung mga tao na iba. Di ba? Pero syempre, may documentations tayo sa ating sarili at mga reports sa ating sarili na napaka-privado at hindi natin kailangan ipagsabihin sa iba. Kasi para sa ating sarili na yung mga trade secrets yan eh. Okay? So, ganun po yung ka-importante. Huwag tayong matakot na mag-report kung ito talaga ay kailangan natin report sa ating mga kinakataasan. Huwag tayong magsabi sa Panginoon kung ano yung mali natin. Hingi tayo ng tawad. Yun ang pinaka-importante sa ating sarili. Araw-araw sundalo tayo ng Panginoon. At yung una nating laban is yung ating laman. Yung makasalanan natin laman. Ano ba yung nagawa natin araw-araw? Ano ba yung naiwasan natin? Ano ba yung mga kamalian natin sa araw na ito? Nag-sorry ka pa sa Panginoon? Nagpasalamat ka ba sa Panginoon? May naitagumpay ka na isang bagay? Di ba? Napakaganda yan eh. Constant communication yan sa ating Panginoon. Kasi tayo, sundalo tayo ng Panginoon. Hindi tayo yung basta-basta Kristiyano. Pag Kristiyano, nakaupo ka na lang din. Okay ka na. Hindi po! Okay? Kanabitin mo ko yun. Naantok eh. Buti hindi nakatulog sa pag-drive. Okay? So yung mga bagay na yan, napaka-importante po ng bagay na yan. And yung mga nagtatrabaho, yung mga nag-aaral, sigurado yung mga nag-aaral, nararanasan na rin to. Nagre-report din kayo. Diba? Pag meron kayong mga projects, may laboratory kayo, nagsusulat kayo. Ano nangyari dito? Anong resulta? Diba? Nag-laboratory na kayo? Siguro si Angel, nag-dissect na kayo ng palaka? Ay, hindi pa. Hindi kayo nag-biology. Ay, hindi na ba uso yun? Tuwa pa man din ako nung bata ako. Yung palaka. Ang nakuha ko pa karag eh. Ang dami ko nang pinukarag dati doon sa Prado eh. Pinenta ko pa sa mga klase ko eh. 10 piso isa. Yung nasuwata ni Deped yung... Tingin ko na. Tapos ang gagawin namin, magtutunaw kami ng kandila, lalagay namin sa tray. Tapos, ipipin namin yung palaka na gano'n, daday sa ibubuksan namin. Tuwang-tuwa kami kasi lumulobo yung baga ng mukha eh. Diba? Pero may report kami, sinusulat namin, bakit ganito? Biology class yun eh. So, ganun din sa atin. Mga examples lang po ito. So, ito sa mga bagay yan. So, itong mga bagay na ito, kailangan matutunan natin. Na tayo kailangan mag-report lang sa Panginoon kung ano yung ating pang-araw-araw. Amen? Kung nagawa nga ng unsaved ito eh. Diba? Nagawa ng unsaved to. Na magsabi ng totoo sa kanilang mga superior kahit sablay yung ginawa nila, ba't tayo hindi natin magawa? Eh, yung Diyos natin mapagpatawad eh. Amen? So dito, sa Matthew 28 verse 12, sabi dito, and when they were assembled, ito yung sino nag-assemble dito? Hindi yung Voltes pa ba? Ito yung mga pinunong mga pare. Sila po ay nag-assemble kasama yung mga elders at mga pinuno ng mga Hudyo. And had taken counsel, sila po ay nag-meeting. Sila po ay nag-usap-usap. Ano yung gagawin natin na buhay na muli si Kristo? Tandaan po natin, kaya po nila pinabantay si Kristo, yung katawan ni Kristo na nahimlay doon. At nilagay ng malaking bato na hindi basta-basta magagalaw. Kasi ayaw nila na manakaw yung katawan ni Kristo at sabihin na buhay. At ayaw nila na makaalis yung katawan ni Kristo doon kung sakaling mabuhay at makita ng mga tao na siya'y buhay na magbuli. Kasi alam nila, kabiguan nila yun. Alam nila, mali sila doon. At alam natin na napakadamot nila pagdating sa kapangyarihan. Nalulungan sila sa kapangyarihan eh. Na nakalimutan nila galing sa Panginoon yun. Gustong-gusto nila na sila yun sa kaangat.
Kaya sila po ay nag-usap ng matagal na gano'n. Ulit, dahil nabuhay si Kristo. Sabi na, ako, ang laki ng problema na ito na nagbinigay sa atin. Nabuhay. Nagkaroon ng malaking pagyanig. Nabukas yung ataol. Ay, yung ataol yung libingan. Nawala yung katawan ni Kristo. Tapos may anghel doon. Sabi dito, ang ginawa nila, pagkausap-usap nila, ang desisyon nila, ganito. They gave large money unto the soldiers. Sila'y nagbigay ng malaking pera sa mga sundalo. Ano itong pera na ito? Sa verse 13 ganito, saying, say ye, sabihin nyo ito his disciples came by night. Yung mga disipulo ni Kristo ay dumating ng gabi and stole him away while we slept. At ninakaw si Jesus habang kami tulog. Sundalo yan, Ang mga sundalo, hindi basta-basta nakakatulog yung mga yun. Pero yung pera po ay binigay sa kanila para magsinungaling sila. Ang sinabi dito, hindi basta-basta pera lang. Malaking pera. Para sukulan yung mga sundalo. Kasi nakita nito mga pinunong mga pare na ito, loyal yung mga sundalo na ito. Tama man o mali yung kanila na ginawa, magre-report sila ng walang takot. Paano to? Siguro yung iniisip nila. Magre-report to. Kailangan natin suhurin ng malaking pera. But isa pang bagay, bakit kailangan ng malaking pera? Sabi pa din sa verse 14, and if this come to the governor's ears, he will persuade him and secure you. Kasi siyempre kailangan nila mag-report sa gobernador mismo kay Pilato. Siya yung pinaka-pinuno ng mga sundalo doon. Sa Israel. At syempre, pag may-report ito kay Pilato na nawala yung katawan ni Kristo, nabuhay na siyang magbuli, may anghel doon, na sabihin sa mga tao na nabuhay na magbuli si Kristo, syempre yung katotohanan. At pag nalaman ni Pilato na sila po ay nagsisinungaling, yari sila kay Pilato. Pero itong mga pare na ito sinabi, binigyan sila ng security. No? Kapag dumating ito, narinig ng pinuno ninyo itong gobernador, kami ay talagang bibigyan namin siya o kukulitin namin siya para kayo ay hindi parusahan. Sasabihin namin kay gobernador na pabayaan na yung kasinungalingan na sinabi ng mga sundalo. Kasi yung kailangan nila. Pero tandaan po natin, pag tingin natin sa Proverbs, di ba? Isa sa mga bagay sa Proverbs, chapter 6, verse 16 to 19, basahin. May 6 na bagay na ayaw ng Diyos, no? Galit yung Diyos. At yung pang-7 ay kasuklam-suklam na abomination. Isa doon is a proud look, mayabang na pagtingin, ang pagsisinungaling. Ang sinungaling na bibig. Diba? At dito sa pagtingin mo sa 19, a false witness that speaketh lies. Ang maling, ano yung saksi? Nagsasabi ng kasinungalingan. Ayaw ng Diyos sa sinungaling, ayaw niya lalo sa saksi na nagbibigay ng kasinungalingan. Pero ito dahil unsaved sila, napakadali lang. Pera lamang yung kapalit. Diba? Sa ating lipunan, ganun din nangyayari. Sa atin nga, diba? Sa ating lipunan, yung napakadaling mangyari yan. Pera-pera lang yan, sabi ng mga tao. Pera-pera lang yan. Diba? Kasi bakit? Kaya sinasabi ng iba, pag may pera ka, makapangyarihan ka dito sa mundo nito. Bakit? Wakal sala ng mundo ito eh. Ang mga hindi ligtas, madaling tumanggap ng mga suhol. Madaling tumanggap ng mga suhol yung mga hindi ligtas. Para lang sinungaling. Ikaw, baka ligtas ka na, tumatanggap ka pa ng suhol para lang magsinungaling ka. Di ba? Minsan sa atin, ano ba yung mga madadali na kasinungalingan? Pagbotohan. Kunwari, ayaw mo naman yung iboboto na tao na yun, pero binayaran niya. Dapat patalin. Boto ko na yan, kahit alam kong kurakot. Yung punto pa lang doon na sinusuhulan ka para bigyan yung boto mo, kurakot na yan eh. Diba? Tapos matatawa tayo, karamihan ng mga Pilipino na binilahan ng boto,
Sila pa yung nagre-reklamo ngayon. Karamihan. Sa katotohanan lang. Sila pa yung matatapang dyan. Sila pa yung gang siguro dyan na nagpapatumbat ako. Nakakalungkot. Pero bakit? Maintindihan natin kasi hindi sila ligtas. Pero nakakahiya pag tayo mga ligtas na, ay ganun din. Diba? Tumatanggap ng suhol. Ang nakakalungkot pa dito, baka tayo pa yung nagsusuhol. Kaya minsan, ayoko ng mga bagay na talaga manunuhol tayo. Pag di tayo pumasa, hindi tayo pumasa. Diba? Bagay lang na yan. Kasi minsan yung iba, kahit Kristiyano na, tayo pa yun ang nanunuhol sa ibang tao para makawala lang sa mga violations natin. Maganda naman sa pakiusap kung pwede. Sa pakiusap. Pero yung susuhulan mo isang tao, hindi yata ako yan. Sa totoo lang, pati yung ating bansa, may bawal na bawal po, bribery tawag dyan sa English. At yung bribery po, pag kayo po ay nanuhol po, lalo ng mga police trapiko, kung ano-ano man dyan, mga police, mga sundalo, pwede po kayo makulong sa mga bagay na yan. Dahil as kayo ay nanuhol, o kayo magkakaroon kayo ng violation. Kulatin sa mga bagay na yan. Kasi sinungalingan yan eh. Huwag mo na akong bigyan ng ticket. Bigyan na lang kita na yung sundaan. Sundaan, sabi sa mapupunta yung sundaan. Dagdagan mo pa. Mapera ka, nagdagdag ka pa. Diba? Pansinin nyo rin. Siguro ito na, narinig ko sa inyo ito eh. Minsan, hindi ko alam kung totoo. Hindi Minsan, yung mga 4-piece. Sino pa ba yung nakakuha ng 4-piece dito? Minsan, yung mga may magandang buhay pa. Diba? Bakit? Palakasan minsan suhol. Hindi natin alam bakit ganun. Sila pinakatanggap ng ayuda. Kasi sa tao talagang naghihirap, na faithful na talagang nagtatrabaho. Pero dahil sa sila po ay hindi binigyan pa ng biyaya ng Panginoon mga oras na yun, puro problema na sunod-sunod. Nagkakasakit si ganito, ganito ganyan, di ba? Okay, minsan yung matutulungin yung kadalasang biktima ng ganun eh. Sobrang matulungin, kahit sobrang hirap, matulungin, bigay ganito, bigay ganyan. Di ba? Sila pa hindi ito nakatanggap ng 4-piece. Pero nakita natin, ikahus talaga yung mga tao sa buhay na yun. Sa atin dito sa San Pedro Saog, ang dali lang makita ng mga bagay na yun kasi napakaliit na komunidad lang natin dito. Napakaliit na barangay lang natin. Diba yun yung mga implikasyon pag tayo po ay magsisinungaling para lamang sa pera-pera. Okay? Sabi nga, di ba, Mark chapter 8 verse 36, for what shall it profit a man? Ano yung makukuha o mahinat na isang tao? Pag nakuha niya yung buong mundo, sabi niya, pag umayari niya yung buong mundo, pero mawawala niya kanyang sariling kaluluwa. Napakayaman mo, ikaw na yung pinakamagaling na scholar dito, ikaw yung pinakamatalino, ikaw yung pinakamakapangyarihan, pero hindi mo kilala yung Panginoon. Ginagamit mo yung pera mo para sa lahat ng bagay, para hindi ka lang mahuli. Sabihin natin, halang talaga yung kaluluwa mo. Pero pagkatapos itong buhay na ito, saan ka pupunta? Impyerno. Wala ka rin nahinat na. Di ba? Wala rin napatunguhan. Yung saglit na buhay dito ng mga 70 hanggang siguro pag pinaalad ka, pinayaan ka sa 100, pero hindi ka naman ligtas, 100 years lang yung masaya ka. Pero pagkatapos sa 100 years, nasa impyerno ka ng habang buhay. Di ba? Sa totoo, wala kang kasiyahan yun, dahil magulo yung buhay na gano'n eh. Yung tinatapalan mo ng pera yung mga bagay-bagay na yan. Di ko alam ano nangyayari sa gobyerno natin yan, pero makikita mo naman. Di ba? Ang dami nilang pera, pero may problemado sila. Nakataka siguro sila ng ilang taon. Sinasabi ko sa inyo yung mayayaman na puro pera lang iniisip. Sabihin natin matapat na lang, hindi. Masakit ulo niya. Kasi puro pera lang na iniisip nila. Walang Diyos yung mga yan. Diyos nila pera. So, dito tayo sa last verse, sa verse 15. Hindi ito masyado matagal. Okay? Sa verse 15, nasabi dito, so they took the money, ang ginawa nila yung pera, and did as what they were taught. Sila ginawa nila yung tinurusan nila. Pero dito yung susunod natin na explain. And this saying is commonly reported among the Jews until this day. Ito po, nasulat po ni Matthew po ito hanggang 8 AD. 8 years pagkatapos mamatay ni Kristo. Approximately. Pero hanggang sa oras na yun po yung sabihan.
At minsan po, ito rin po ang sinasabi ng ibang mga relihiyon. Na si Jesus ay ninakaw lamang sa libingan. Meron nagsasabi niya. Pero at that time, sabi, ito na yung naging katotohanan sa mga tao. Naninakaw ng mga disipulo yung katawan ni Jesus. Makita nyo kaya yung ating title is Turning Truth to Lies, Unsaved People. Kasi yung ginagawa eh. Diba? Sino dito malarang? Diba? Huwag sana. Okay? Ang nakakalungkot pa po dito is baka kahit tayo, hindi pa natin alam yung katotohanan dahil ito yung sinabi ng mga syempre, sabihin natin sundalo yan, uy, kapitagan yun, nakalimutan ko, ang hirap kasi. Kagalang-galang sila. Okay? Kagalang-galang sila. Alam nila yung mga sundalo, honest dyan. Dahil sinabi ng sundalo, totoo yan. Hindi na magre-research yung mga tao na yan. Hindi na sila magre-research, uy, ninakaw daw, sabi ng mga sundalo. Hindi na magre-research yung mga yan. So ito yung mga tao, baka tayo ganun din. Dahil narinig lang natin sa social media, dahil narinig lang natin sa ibang tao, hindi na tayo mag-iisip. So ito yung totoo. Minsan, may fault tayo sa pagdating sa mga bagay, narinig pa lang natin, hindi pa natin nakatanong yung mga tao mismo yung side na isang tao. Meron na tayong decision kagad. Ngayon na nangyari. Diba? Napagbintangan si ganito, ay dahil sinabi ni ganito, ay narinig mo yung bago, ganito ganyan. No? May mga influencers pa dyan. Ay, ito na yung totoo. Alam na ba natin yung totoo? Hindi. Kaya ang hirap makisawsaw sa mga bagay-bagay pag hindi mo alam. Di ba? Parang baba naman ang IQ mo, ba't hindi mo check muna kung ano yung katotohanan? Mag-research ka rin. Di ba? Ang daming mga conspiracy theory. Yung iba naman hindi na conspiracy theory. Pag nag-aaral kayo ng maigi, pag nag-research kayo ng maigi, maintindihan yung mga bagay-bagay na yun. Isa sa mga bagay na siguro magugulat kayo. Dati, sabi nila pag vegetable oil, yung mga corn oil, mga ganyan, healthy daw yan. Healthy daw. So, sa totoo lang yung mga corn oil na binibili natin dyan, ano pa ba yung mga sin-based oils? Hindi po healthy yan. Yung nabibili natin sa palengke. Pag coconut oil, healthy yan. Kasi seed-based oils po na yan, ito as a chemical engineering student at chemistry student dati, maraming pinagdadaanan yan. Ang maganda po mga seed-based oil, yung mga cold press. Ibig sabihin, hindi po siya dumaan sa init. Yung piniga lang. Piniga, tapos ihiwalay. May process yan. Pwede mong gamitin lamig. Kasi pag lamig, di ba, anong nangyayari sa taba pag malamig? Naninigas. So, dali tanggalin. So, ibang lugar pwedeng ganun. Kaya nagka-cloud. So, pag cold press yan, okay yan. Pero yung mga iniinit na, nasisira po yan eh. Sa totoo, kadalasan ng kulay po yan, hindi kulay dilaw golden. Food coloring na po yan. Pinoseso na yan. Amoy po niyan, may medyo maanggo po. Mabaho. Alam niyo yung bulok po na na langis, parang ganun po yung amoy nila. So, nilalagay nila deodorizer yun na food grade naman. Pero pag napakarami ng food grade na yan, masama po sa kalusugan natin yan. So, totoo lang, mas maganda pa nga yung taba ng baboy, ng baka yung di ba, alam ko yung mga kapampangan, ganito magluto sila apo eh. Yung mga taba-taba, di ba? Yung ginagamit natin mantika. Masarap pa. Mas safe pa nga yan eh. Kesa yun. So, minsan, yung utak natin, to, vegetable oil to eh. Pero yung pala hindi. Kasi binayaran na yung gobyerno para sabihin na mas safe ito. Pero blessing na lang ating dito sa Pilipinas, abundant yung coconut oil. Kahit yung ininit na coconut oil, okay lang yun. Hindi siya sira. Kasi ganoon na naman talaga yung paglabas ng coconut oil. Pero iba may cold press, medyo mahal yung cold press na coconut oil. Yun yung mga extra virgin coconut oil o virgin coconut oil. May kamahalan ang Milana naman. Milana naman. Pero yung mga bagay-bagay na yun. Diba? Ang laki po ng impact sa atin. At tayo naman madalis tayo mapaniwala.
So, tayo mag-research. Hindi kagad, pag sinabi na ganito ay ganito yung ginawa na isa, isin na kagad yung katotohanan. Kausapin ng mga hilangan kung gusto nyo malaman totoo. Pag hindi nyo alam yung totoo, sige, pakinggan nyo lang. Isipin nyo na lang pag-pray nyo. Pero huwag nyo na pag-chismis kasi hindi nyo alam yung katotohanan eh. Diba? Minsan mahirap yan. Kaya nga sinabi ng Panginoon dyan eh, diba? Woe unto them that call evil good and good evil. That put darkness for light and light for darkness. That put bitter for sweet and sweet for bitter. Sa Tagalog, yung wow talaga, sabi kaawa-awa, di ba? Pero dahil sa pag nakapag-aralan natin, minsan wow is talagang sobrang kaawa-awa kayo kasi meron kayong parusa. Sabi nga nun, na tinatawag yung masasama na magaganda, yung mabagaganda na bagay, o good things na masama. At dinadala yung kadaliman na maging kaliwanagan at yung kaliwanagan naging kadaliman. Ilan ba naniniwala na si Kristo po lamang ang dahilan para makapunta po sa langit? Mas maraming maniniwala pa rin hanggang ngayon na kailangan magpakabait ka na. Sumama ka sa relihiyon. Hindi ko sinabi ko po sa inyo na pumunta kayo sa church namin, maliligtas kayo. Hindi. Si Kristo lagi. Diba? Hindi ko naman kayo maliligtas. Hindi natin maliligtas yung taong. Ang tayo is tayo tagapagbalita kung paano maligtas ka pamagitan ni Yesu Kristo. Kaya ating mundo ngayon, kumakailan, nag-Halloween, Piyestang Patay, All Saints Day. Sa totoo lang, hindi maganda yung mga bagay na yan eh. Diba? Siguro, dalawan nyo lang, linisin nyo lang yung nicho, pero hindi nyo na ma-honor yung patay na yan. Salamat sa Diyos pag sila'y nasa langit, pag sila'y naligtas. Pag hindi sila naligtas, hindi na. Nakakatawa pa nga, nilalagyan pa ng pagkain yung mga yun. Pambira. Pero isang maayos, nilagyan pa ng lason yung pagkain, may namatay dun sana. Diba? Hindi nakakainin yan. Wala na yun. Diba? Iba, nagdadamit-damit pa ng demonyo. Nako. Makita-kita ang mga profile picture nyo minsan, yung mga sungay-sungay pa. Yung mga anak na kayo ng Diyos, ha? Ano na rin yan? Eh, huwag na kayo hindi na kayo anak ng demonyo. Yung demonyo nga, katapat sa impyerno, gusto nyo rin pumunta sa impyerno. Diba? So, yung mga bagay na yan, hindi tama yung pagsuot-suot yung mga ganyan. Kaya si Pastor Darren nga, yung finawag ko na isa sa mga message niya. Binati ko sa mga sabi, napakasama mo ng mga tao, KJ. Sabi sa kanya gano'n. Sabi nga, sinabi tyrant daw si Jesus Christ. Ano yung tyrant? Tingnan niya, medyo mahina ako sa Tagalog natin. Tyrant. Ano yung tyrant? Hindi po ito para itong rebelde. Ito talagang samanta. Ang tyrant ruler siya na talagang yung kanyang batas lamang yung masusunod. Yan ang tawag nila kay Kristo. Tyrant o hindi, kailangan si Kristo ay sundin. Pero si Kristo po, susundin natin. Okay? Sana kung meron man sa inyo na nagdamit kung ano-ano dyan nung Halloween, diba? Mamaya dahil usong-uso si Wednesday, may pulat kayo, may mga bilog dito. Hindi kayo mukhang Wednesday, mukha kayong Kung Fu Panda. Nagdahan sana, ha? So, ayun. Kasi, ino-honor yung mga demonyo pag ganun, hindi si Kristo. Amen? So, hindi yung mga examples lamang ng mga bagay na ito. Para malaman natin yung tama, again, we always check kung ano yung nasa salita ng Diyos. At kung hindi ka paligtas, madali lang gawin itong mga bagay nito. Diba? Madali tumingin-tingin doon sa labas, diba? So, madali matulala at hindi makinig, di ba? Minilipad yung isip. Kasi di ka pa ligtas eh. Kahit minsan ligtas na pagbata ka pa, immature. Pero sana hindi naman immature, 1 taon ka na, 1 taon ka na sa church. Ganun pa rin. Ilalaan mo si Kristo bilang Panginoon mo. Yun lang yun. Ibig sabihin, aminin mo, makasalanan ka at kailangan mo si Kristo na para linisin yung kasalanan mo. Kailangan mo siya na maging Panginoon mo mismo. Ituring mo siya na Panginoon at ikaw ay alipin. Pagbukal sa puso mo talaga yan,
ililigtas ka ng Panginoon, wala ng ibang dahilan. Kaya mo magagawa yan sa pamamagitan lamang ng Diyos. Okay? Pag hindi mo gagawin yan, pupunta ka na impyerno for sure. Panigurado yan. Okay? So let's bow our heads and pray. Sana, Lord, we pray na kahit isa sa amin ay hindi mapunta sa kasinungalingan, hindi kami magiging bayarin para magsabi ng kasinungalingan, at hindi rin kami magiging agent na ipalaganap yung kasinungalingan dahil hindi kami tumitingin kung ano yung katotohanan. Sana, Panginoon, sa bawat aksyon namin, tinitingnan namin kung totoo ba ito para sa inyo o hindi. Hindi lang kami basta-basta sumusunod. Susunod kami dahil ayaw na ito sa iyong kagustuhan. We also pray din, Panginoon, na kami talagang maging tapat, katulad po ng mga sundalo. Tama man o mali, kami magre-report. Lalo na sa inyo, kami magre-report oras-oras o araw-araw, gabi-gabi. Kung ano yung mga nagawa namin, mga mali namin sa inyo. And Lord, we pray na sana dahil inaalam namin kung ano yung mga nangyari sa isang buong araw sa amin, sa pamagitan ng inyong lakas, kami ay mag-improve. Salamat, Panginoon, na binigay niyo po na ako ng oportunidad na magturo, na magamit po ninyo. Naway, Panginoon, ulit, lahat po ng aking nasabing tama, kayo po ang maluwalhati pagkat galing po sa inyo lahat ng mga ganitang bagay. At Lord, maraming salamat po muli. Bless niyo po ang bawat isa. And we pray all this, Lord, in Jesus' name.